So, ito yung mensahe sa inyo mga kapiksi. Ito napakaganda, no? Meron tayong spring at saka ito naman ay katapusan ng mga problema. So, ito yung tagsibol, mga kapiksi, no? So, pag pinagsabi natin yung message, ibig sabihin nito guys, natatapos, nagkakaroon ng ending, yung mga problema, pagsubok, challenge sa buhay nyo, mga kapiksi. And kapag nag-end yun, mga kapiksi, yun na yung sisibol naman yung bagong buhay, bagong pag-asa sa buhay nyo, bagong simula, brand new beginning, di ba? Lumalabas yung tagsibol kapag Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong March, para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, life messages, and ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. So kung ano lang yung mensahe na makaresonate sa inyo guys, take that message kasi iba-iba kayo ng mensahe guys. So unahin natin tong spiritual message for you guys. Align your life, mga kapiksi, what is no longer in alignment with who you truly are. Ibig sabihin nito guys, kung ano yung mga nega, kalimutan nyo na. Hindi yun yung, you do not deserve those, mga kapiksi, and kailangan naka-align yung sarili nyo. You should align yourself dun sa energy ng goals nyo, dun sa energy ng mga desires nyo, dun sa magandang energy, mga kapiksi, para maging maganda din yung resulta sa buhay nyo guys. Yung palagi kong sinasabi sa inyo na hindi kayo pwedeng maka-experience ng positive kung if you are always tuned in sa frequency ng negative, kapag ka negative palagi yung vibration nyo guys, no? Hindi pwedeng magbunga ng santol ang puno ng mangga. So kahit na anong wish nyo na sana ganito, sana ganyan, 'di ba? Pero hindi nyo ina-align yung sarili nyong energy dun sa energy ng mga sana-sana nyo, you won't experience it guys. Kahit sa mga readings natin, kapag nakakarinig kayo ng mga magagandang reading, blessings, pagpapala, kasaganaan, pero yung energy nyo hindi align dun sa energy ng reading, chances are hindi nyo rin ma-experience yung magaganda. So you have to align yourself with who you truly are, which is yung positive energy, positive vibration, mga kapiksi, kasi gusto natin maganda lang, and that's you, no? Yun ka dapat. Pero most of you, or marami sa inyo, na until now nega pa rin, hindi pa rin nagbabago, overthinkers pa rin, mga kapiksi, and nagets ko naman yan guys, dahil tayo ay tao lang, no? Parang normal sa mga tao na mag-isip ng nega, normal na mag-isip ng problema, no? Pero you just have to change your habit. Dun ka magsisimula, one habit to another, to another, to another, one positive habit, no? Na kailangan yung practicein, focus hanggang sa masanay ka na. Hindi ka na nega, hindi na mainitin ulo mo, hindi ka na overthinker, masasanay ka. Kapag nasanay ka na, magiging very natural na lang sa'yo yung pagiging positive. Hindi mo na kailangang i-force yung sarili mo na maging positive. Sa simula, oo, kasi kailangan mong ayusin, kailangan mong i-develop yung habit. But then again, no, kapag ka nasanay ka na, yung habit mo, it will become your natural, no? Magiging natural na lang siya sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, yun yung totoong ikaw, 'di ba? Yun yung dapat na ikaw. Yung positive, yung masaya lang, maayos lang, kapiksi. So, practicein mo. Habit lang talaga yan, guys. Habit lang yan. You just have to practice. Mag-focus lang, mga kapiksi, hanggang sa maging natural na lang sa'yo. Kung natural sa'yo ngayon,
yung pagiging nega, natural sa'yo yung overthinker. That's because na-develop mo na yung habit na yun nasanay ka na dun. Kaya yun yung natural mo, di ba? Pero kung pinractice mo yung pagiging positive, yun na din yung magiging natural mo in the future. So, baligtarin mo lang, Kapiksi. And do yourself a favor, okay? Para gumanda yung buhay mo. So, napakaganda ng message nyo. Sana naintindihan nyo. Kaya gustong-gusto kong nag-oracle reading, guys. Kasi malalim yung mga mensahe dito. Alright? So, tingnan naman natin tong mga life messages. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung mensahe sa inyo, mga Kapiksi. Ito napakaganda, no? Meron tayong spring, at saka, ito naman ay katapusan ng mga problema. So, ito yung tagsibol, mga Kapiksi, no? So, pag pinagsama natin yung message, ibig sabihin nito, guys, natatapos, nagkakaroon ng ending, yung mga problema, pagsubok, challenge sa buhay nyo, mga Kapiksi. And kapag nag-end yun, mga Kapiksi, yun na yung sisibol naman yung bagong buhay, bagong pag-asa sa buhay nyo, bagong simula, brand new beginning, di ba? Lumalabas yung tagsibol kapag tapos na yung taglagas. Tapos na yung winter, di ba? Winter. So tapos na yung lamig season, tapos na yung mga problema, yun yung ibig sabihin nun, and sisibol na yung panibagong pag-asa. So magkakaroon ng transformation, changes. So kailangan yung i-welcome to sa buhay nyo. Kasi again, no, sabi ko nga, tapos na yung problema nyo. Kung hindi pa tapos, for some of you, baka meron pa kayong mga problema pagsubok, challenge, but it's also going to end soon. So, matatapos rin yan, guys. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan panghabang buhay. Yung mga problema, dumadaan lang yan. Pero hindi naman yan pang permanente, no? This too shall pass. Lilipas din to. Magiging ma-okay din kayong lahat, mga Kapiksi. Alright? So, yun na lang yung tingnan nyo. Yun na lang yung i-focus nyo, guys. And kapag naka-recover kayo, guys, magsisimula na kayo ng bagong chapter, bagong yugto sa buhay nyo. So, i-welcome nyo yung mga bagong yugto na yan, mga Kapiksi. Alright? Okay, so, yeah, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga Kapiksi. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy. Love message naman pala to, love message. So, dito, guys, habang sinashuffle ko to sa mga naghahanap ng mga pampaswerte, meron tayong money shaker jar, guys, at saka itong mga pampaswerte na bracelet. So, ito yung WhatsApp number natin. I-chat nyo lang ako dyan. Lalagay ko rin sa comment tsaka sa description. So, ito, mga Kapiksi, no, medyo negative ito parehas. So, hindi naman lahat makaka-resonate. Pero, if you feel like it's resonating, then this is your message. For some of you, marami kayong mga emotional blocks. Itong mga emotional blocks na to, ito ay halo-halo na, no? Dahil sa mga problema nyo sa relationship, mga Kapiksi, problema sa person, problema sa relasyon, yung mga issues nyo na hindi ma-resolve. For some of you, baka isa din sa mga problema nyo, yung mga addiction, no? Addict sa babae, addict sa sugal, addict sa pag-inom, laseng, ganyan, kung ano-ano pang kaadikan
na parang walang kaayusan, walang katiwasayan. And yung emotional block, naiipon yung mga galit, no? Yung mga galit, tampuhan, sigawan, awayan sa relationship. So doon, yun yung mga emotional block na sinasabi. Kapag naiipon yung mga galit na yun, yung mga negative emotions sa puso nyo, yun yung nagiging emotional block, kaya hindi nagiging maayos yung relationship. Kahit na you're trying to repair, yung iba sinusubukang ayusin, sinusubukang i-fix, and pwede naman guys, no, may mga relasyon naman na worth saving, 'di ba? Ika nga, kumbaga ibig sabihin, pwedeng i-save, pwedeng isalba, pero meron ding mga relationship na kahit anong gawin mo, wala na, lalo na kung ikaw lang yung may gusto, tapos yung other party ayaw naman, 'di ba? Kumbaga ikaw lang yung gusto na magbago siya, pero siya hindi naman, ayaw niya magbago, or vice versa, depende kung sino yung may problema sa relasyon. So yeah, medyo negative ito guys. Magre-resonate ito dun sa mga in a relationship na puro away, walang katiwasayan. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nagsasama lang, pwedeng dahil sa mga anak, o kaya parang na-immune na. Alam niyo yun, yung na-immune na parang nasanay na lang kayo na ganun sila. Pwedeng emotionally detached na lang din kayo, no? Lalo na kung mag-asawa kayo, parang nakikisama na lang kayo para sa mga anak, para sa mga bata, or kung meron kayo mga financial na obligations, ganyan. Pero sabihin na mahal pa, parang medyo pakiramdam ko hindi na masyado, so na lang, 6-7. Yung mga terms ng mga Gen Z ngayon, 6-7, so, no? Parang bahala na si Batman, ganyan, no? Pero yeah, kung marirepair nyo, i-repair nyo. Kung gusto nyo pang i-repair, mga kapiksi, maraming tayong mga subliminals dito guys, na lahat yun ginawa ko para sa mga kapiksi natin na gusto pang maayos yung mga relationship nila, and it works just fine. Meron talagang mga lumalaban, and okay lang yan kung gusto nyo ipaglaban, hanggang gusto nyo pa, pwede. Pero kung kayo mismo yung bumigay na, mga kapiksi, hindi na yun. Hindi na, kasi ikaw yung magdidikta ng reality mo pagdating sa kahit anong aspeto ng buhay nyo guys, okay? Alright, so eto guys, i-mind nyo itong mga katapusan ng problema, itong tagsibol, no, brand new beginning. I-mind nyo na guys sa comment section, and comment down below kung naka-resonate kayo dito sa life, spiritual life, or sa love life. Comment down below guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Ito yung video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.